Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Paunawa, ang kwentong ito ay naglalaman ng ilang tagpong hindi angkop para sa mga batang tigapakinig at sa mga mahihina ang loob. Ang sensitibong tagpong binabanggit ay bahagi kasi ng kabuuan ng kwento, kaya pinapayuhan namin ang aming mga solid kasindak na i-skip ang episode na ito at mag-next story na lang kayo, o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Alam mo ba, Mare, na kinain daw ng isang halimaw yung aso ni kumparing Jan? Nakakadiri, as in hati daw yung katawan ng asong yun sa CR ng anak niyang si April. Mabuti na lang at mabilis na nakalabas yung bata, dahil kung hindi, isa rin siya sa makakain ng halimaw na yun. Naku, alam mo rin ba na may bali-balita dito na nag-i-sleepwalk yang si Robert at siya pala yung mga pumapatay sa iilang tao dito tuwing gabi? Mabuti na lang at sumuko na siya sa pulis. Yun ngang pagpugot sa ulo ng papa ni Judith at saka sinasabit pa dun sa pintuan, hindi ko talaga masikmuraan yun, Mari. Naku, talaga ako, Mari. Ano ba talaga nangyayari sa village na ito? Kung may choice lang talaga ako, aalis at aalis na talaga ako. Ngayon din. Puro na mga kababalaghan yung bumabalot dito eh. Dinig ni Leo ang tsismisa ng mga bagong kapitbahay niya na tinagurian nilang mga marites. Bagong lipat lang kasi siya sa village na iyon at gustong maging independent. Mabuti na lamang at inirekomenda ang village na ito ng isa sa matalik niyang kaibigan. Nang sa gayon ay hindi na rin siya nahihirapan pang maghanap ng matitirhang bahay. Ayaw din niya kasing tumira sa isang apartment o kondo. Gusto talaga niya ng bahay at bibilhin niya iyon at doon na talaga mamamalagi. Kakalagay niya lang ng kanyang mga gamit sa loob ng bahay at pinagpapawisan talaga siya ng sobra dahil mag-isa lamang siyang gumagawa nun. Nagpunas siya ng pawis sa muka gamit ang panyong puti na kanyang hawak bago iginala ang tingin sa loob ng bahay. Maliit lang ang bahay na iyon at may maliit din na sala sa gitna. Sa dulong bahagi ay kusina habang naroroon naman sa kanan ng CR. May hagdan din sa gilid ng pinto ng bahay papunta sa second floor kung saan naroroon naman ang veranda at ang bedroom. Para kay Leo, perfect na ang bahay na yon. Naisipan tuloy niya mag-shower at kakain din pagkatapos. Tutal ay papalubog na rin naman ang araw. May trabaho din siya mamayang gabi kaya kailangan din niyang umalis. Busy sa pagtipa ng keyboard si Leo at isang click na lang niya ay natapos din siya sa trabaho para sa gabing iyon. Sumilip naman ang kanyang kaibigang si John sa kanyang cubicle. Pambungad nito. Uy bro, balita ko tumira ka na doon sa Santa Ana Village ha? Oo nga eh, bagong lipat lang ako doon. Ang bilis mo namang nalaman. Alam mo naman basta balita tungkol sa iyo, nalalaman ko talaga agad. Ay nga pala, alam mo bang usap-usapan yung village na yan? Ang dami daw kababalaghang nangyayari dyan eh. Bakit kasi dun mo napili? Dahil sa hindi naman bago kay Leo na marinig ang balitang iyon, ay ganun na lamang ang luwag ng kanyang pagngiti sa kaibigan. Sa likod ng kanyang isipan, oo, maraming ang kababalaghan sa Santa Ana Village at yun talaga ang kanyang napili dahil thrill seeker siyang tao at mahilig talagang sumubok ng mga kakaibang bagay. Nag-usap pa sila ng kaibigan niya bago sinabi ng leader nila na pwede na silang umuwi. Nagpaalam na rin sila sa isa't isa at sumakay na rin sa kanya-kanyang sasakyan. Malapit na si Leo sa subdivision at nakikita na niya kahit malayo pa ang bukana ng Santa Ana Village. Pero laking gulat niya nang makita bigla na lumiwanag ito na parang kulay berde. Malaki ang ilaw na ito at sinakop nito ang buong subdivision.
Dito'y nagtayuan otomatiko ang mga balahibo niya sa balat. Unti-unti ding nawala ang ilaw na iyon hanggang sa makapasok na siya dito. Agad niyang tinanong ang guard na siyang nagbukas ng gate kung ano ang ilaw na iyon, subalit wala siyang nakuhang sagot. Hindi na niya tinanong muli ito sa pagbabaka sakaling maaaring hindi ito nakita ng guard at malamang ay natutulog ito kanina. Nasa bahay na siya noon at nakahiga sa malambot niyang kama. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-iisip kung ano ang kanyang nakita na ilaw na yun. Sa pag-iisip niya, unti-unti na rin siyang hinatak ng pagkaantok hanggang sa siya'y tuluyan ng makatulog. Kinabukasan, parang normal lang na araw iyon sa village. Katatapos niya lang mag-jogging at pabalik na rin siya sa bahay niya nang may tumawag sa kanya. "Iho, pakisuyo naman dito, iho." Matandang babae ang nagtatawag sa kanya. Lumapit naman siya dito at nagtanong kung ano iyon. "Tulungan mo naman akong buhatin itong litro ng mineral water sa loob. Ilalagay ko kasi sa dispenser eh." Napansin naman agad ni Leo ang mineral water na nasa kulay asul na lalagyan. Pumayag naman siya at agad-agad ay binuhat ang mineral water na yon. Nagpasalamat naman ang matanda. Nginitian lamang niya ito pabalik. Hanggang sa muli itong nagsalita. "Bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin, iho, eto, bibigyan kita ng cookies. Binake ko lahat yan. Ako mismo ang may gawa." Nakangiting sambit ng matanda matapos niyang ilagay sa water dispenser ang mineral. Magalang naman siyang tumangki at sinabing, "Hala, hindi na po. Masaya na po ako nakakatulong ako sa kapwa." "Naku iho, huwag ka nang mahiya. Hala, umupo ka dyan sa sofa at kukunin ko lang yung mga cookies." Hindi na tuloy siya nakatanggi pa nang ipinaupo na nga siya sa sofa at agad nang pumunta ang matanda sa kusina. Naghintay naman siya roon at inaaliw na lang ang sarili sa pamamagitan ng paggala ng tingin sa loob ng bahay. Ilang minuto ang lumipas. Nagtaka na lamang siya kung bakit ang tagal ng matanda na bumalik. Tinawag niya ito pero wala siyang nakuhang sagot hanggang sa naisipan na lang niyang tumayo at puntahan ang matanda sa kusina. Nakakarinig siya na parang may nahihirapang huminga kaya dali-dali siyang pumunta roon at nagulantang na siya sa kanyang nakita. Nakabaluktot ang katawan ng matanda na parang nagyoyoga at nakabuka ang bibig nito habang lumilikha ng ganoong ingay. Pero ang ipinagtataka pang labis ni Leo ay kung bakit nagkaroon ng dalawang antena ito sa noo. Bubuhati niya sana ito, subalit bigla na lamang bumukas ang mga mata nito at tumingin sa gawin niya. Dali-dali itong gumapang papalapit sa kanya. Natakot naman si Leo kung kaya't nagtatatakbo siya papalabas ng bahay ng matanda. Nagtatanong siya sa kanyang sarili kung ano yun at mas lalo pa siyang nanghilakbot nang makitang nasa labas ng bawat bahay ang lahat ng kanyang mga kapitbahay at tulad din ng matanda. Nakabaluktot ang mga katawan nito habang sabay-sabay na lumilikha ng ingay na parang sa The Grudge. Nawiwirduhan at nangingilabot na si Leo sa kanyang nasasaksihan kaya sinubukan niyang kurutin ang sarili kung nananaginip siya pero nakakumpirma niyang totoo ang lahat ng iyon. Tumakbo siya pabalik sa kanyang bahay na siya namang mas lalong kumuha ng atensyon sa mga nilalang na iyon. Dali-daling nagsigapang ang mga ito papunta kay Leo. Napasigaw si Leo at dali-daling pumasok sa bahay niya at nang mailak na ang pintuan ay nakahinga na siya ng maluwag. At least safe na siya sa loob. Pero doon siya nagkakamali. Napaatras siya sa pintuan nang bigla itong gumalaw na para bang may nagpipilit na pumasok. Napasigaw sa takot si Leo nang mabasag ang bintana ng bahay niya at doon na nagsipasok isa-isa ang mga nilalang na kanina pa'y humahabol sa kanya. Dali-dali siyang umakyat papuntang second floor at binuksan doon ang veranda. Nang sumilip siya sa ibaba, mas tumindi pa ang kanyang sindak nang makitang gumagapang din ang mga nilalang na iyon papaitaas sa bahay niya.
Hindi na malaman ni Leo kung ano ang kanyang gagawin. Napatingin na lamang siya sa kama at doon na sa ilalim nagtago. Dinig na dinig pa din ni Leo ang nililikhang ingay na mga iyon na habang tumatagal ay nakakakilabot at tila nakakangilo na sa pandinig. Pawis na pawis ang mukha ni Leo habang nagdadasal sa isipan niya. Napasinghap na lamang siya nang makita ang maraming pares ng kamay at paa na gumagapang. Gayon na lamang ang tagaktak ng pawis ni Leo habang tinatakpan ng kanyang kanang kamay ang bibig upang hindi siya makalikha ng kahit na anong ingay. Gumagapang lang ang mga nilalang na iyon sa kwarto niya hanggang sa mapasigaw siya nang sumilip ang mga mukha ng mga nilalang na iyon sa ilalim ng kama. Ang sumunod na lamang na nangyari ay dinala siya ng mga ito sa isang malaking hukay kung saan naroroon ang mga katawan ng orihinal na kapitbahay niya na nakapikit habang nasa loob ng kulay berdeng bilog na animoy slime. Wala siya sa sariling inilagay sa loob ng isa sa mga slime na iyon at unti-unti itong nagsara. Ang huli na lamang niyang nakita bago pumikit ang kanyang mga mata ay ang paghulma ng isang berdeng slime hanggang sa magmuka itong pangalawang Leo. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Kasagsagan po ng lockdown nang maganap ang lahat ng aking ibabahagi. Hindi ko po ito malilimutan sapagkat para sa akin, kauna-unahang pagkakataon na maganap at talagang nagpabago sa aking paniniwala patungkol sa mga espiritong ligaw, mga multo at kung ano-ano pang mga paranormal entities. Sa katunayan po kasi Sir Red, isa ako sa mga tao na talagang hindi mo mapapaniwala sa mga ganyang klaseng mga espiritu, multumultuhan at aswang-aswangan kahit tiga-probinsya po ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chavacana, kasalukuyang nakatira dito po sa Maynila. Medyo malapit lamang po kami sa isang eskwelahan dito sa Vito Cruz, Taft. Doon din po kasi nakatira ang kababayan namin, subalit nang matapos nga po ang mga lockdown ay umuwi na rin po sa aming probinsya sa Zamboanga. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Manang Ner. Tigalinis po yung pinsan kong babaeng iyon sa kondo na hindi ko na rin po papangalanan. Magkalapit lang din po kasi yung pinagsiservisyohan naming kondo kung kaya't nang minsan po nautusan niya kami na pumunta doon sa kondong pinagtatrabahuhan niya upang nang sa ganon ay maialis at makuha yung ilang mga patapong gamit ng kanyang amo, ay nagtungo po kami kasama ang aking boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Bobs. Nang makarating po kami doon, bandang 10:00 ng gabi, agad-agad ay tinungo po namin ang elevator pataas sa condo unit na kung saan nagtatrabaho si Manang Ner. Nakarating nga po kami doon at agad-agad ay pinagtulungan na po naming ibaba ang mga aircon unit. Pinakuha na rin po ni Manang Ner sa amin ang ilan pang mga gamit at ito po ay kanyang dadalhin sa Zamboanga. Inabot po kami ng 2 oras sa pagliligpit at talagang masasabi ko na 12:00 pasado na iyon ng hating gabi nang tuluyan kaming matapos. So nagpaalam na po kaming muli, tangan-tangan ng ilan pang mga gamit na pinapauwi sa amin ni Manang Ner. 3 elevator po kasi ang meron doon sa naturang kondo. Pinindot ko po muli yung elevator na sinakyan namin kanina pataas. Medyo marami din po kasi yung dala-dala namin pero hindi naman po siguro iyon magiging dahilan para mag-overload ang elevator. Pareho din po kasi kaming may katabaan ni Bobs at tansyado ko naman na wala pa naman po at hindi aabot ng 200 kilo ang aming timbang kapag pinagsama. So habang nasa elevator kami, walang ano-ano'y nakaramdam po ako ng sobrang init. Parang hindi ko po malaman kung saan nanggagaling pero hindi naman po ganun yung aking pakiramdam nang umakyat kami kanina sa kondo ni Manang Ner.
Para po talaga siyang nakulob na init na naroroon lamang sa loob ng elevator na iyon. Yung parang init na nasa loob ng isang kwarto na buong maghapon na nakasara, pati yung electric fan at maging yung mga kortina at bintana nito. Take note po, hindi po ito yung first time ko na sumakay sa mga elevator. Dati rin po kasi akong planchadora sa isang condo unit na malapit po sa Espanya. At sa tuwing natatapos po kami sa aming pamamalansya ay kami din po ang mga naghahatid ng damit sa mga kondo na naroroon sa tapat ng UST Espanya. So balik po sa kwento. Naramdaman ko na rin na parang bumibigat ang elevator at parang maingay na yung mga bearings niya. Basta't para po siyang ginugupit na lata to the point na parang ang sakit na sa tenga sapagkat umuugong na rin ito. Dito ko masyadong binantayan ng elevator. Napansin ko na parang ang bagal ng pagbaba niya. Hindi ko pumawari kung ito ba ay may problema pero hindi naman po kasi ganito kabagal nung kami ay umakyat kanina. Hanggang sa napapikit na lamang ako dahil parang nauubusan ako ng hangin at hindi na ako makahinga dahil sa pagkakulob namin sa loob. Pinagpapawisan na rin ako ng sandaling iyon kung kaya't napasandal na lamang ako sa balikat ni Bobs. Hindi ko nga din po talaga maintindihan sapagkat gayong pinagpapawisan na ako at medyo may hangin din na kaunti na lumulukob sa aking katawan nakakaramdam din ako ng ginaw paminsan-minsan. Panay pa nga din ang tingin ko sa salamin ng elevator subalit wala naman din akong nakikita. Takot na takot talaga ako pero hindi ko pinapahalata sa kasama ko. Baka lalo lang kaming matrap sa elevator sapagkat wala pong masyadong tao sa kondo noong mga time na iyon dahil nagsiuwian ang mga tao sa kani-kanilang mga probinsya dahil nabanggit ko nga po kanina, lockdown nang mangyari ang lahat. Hindi ko rin po alam kung meron din bang mga ganitong klaseng karanasan ang iba pang mga umaakyat o gumagamit ng elevator na ito bukod sa akin. Na mga oras na iyon, habang nakasandal ako kay Bobs, nandun pa rin po yung hilo na aking nadarama. Hanggang sa hindi ko na nga po namalayan na parang tumigil ang elevator. Inaasahan nga po namin ang pagbubukas ng mga pinto nito pero nagkakamali kami. Muli na naman pong umahon at bumalik sa itaas ang elevator na aming sinasakyan. Partida si Red. Hindi po namin pinipindot ang up button nito. Dahil nga din sa hilo na nararamdaman ko ng sandaling iyon na naghalo-halo na sa aking isipan at damdamin, ni hindi ko na rin po naisip na maglabas ng cellphone upang makapag-video man lang o kumuha ng litrato habang nangyayari ang lahat. Tinapik na lamang ako ni Bobs pagdating namin sa gawing taas. Inisip ko nga na salamat sa Diyos at makakalabas din kami. Napagdesisyon na naming dalawa na bumaba na lamang sa 23rd floor nang bumukas ang pinto nito. Sinabi ko sa kanya, kahit nangangatog na ang aking tuhod, bumaba na lamang kami gamit ang hagdan. Di bali nang hingalin kami, basta't importante ay safe kaming dalawa. Tinext ko rin si Manang Ner at nagulat siya kung bakit umakyat na naman kami. Sa pag-aakala nga niya na nasa baba na kami, kung kaya't napatext na lamang ako sa pagsabing mukhang may problema ang elevator nila. Hindi ko na rin po sinabi kay Manang Ner yung nararamdaman ko ng sandaling iyon dahil baka mag-alala na naman po si Manang. Hanggang sa napagdesisyonan niya, napuntahan na lamang kami sa taas at tumulong na po sa pagbababa ng mga gamit na pinapauwi niya. Muli na naman po kaming sumakay sa elevator na sinakyan namin kanina. Pero gayon na lang ang pagtataka naming dalawa ni Bobs dahil naging normal na muli ang bilis ng pagbaba nito.
kumpara sa napakabagal niyang pagbaba kanina. Nang makababa nga po, tinulungan na lamang kami ni Manang Ner na maglabas ng mga gamit at habang naghihintay nga kami ng masasakyan, ikwinento ko sa kanya na nakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng elevator. Sinabi pa nga niya sa akin, bakit ko pa daw ikwinento sa kanya ngayon lalo't mag-isa na lamang siyang aakyat. Pero iginiit ko na totoo ang pagkahilo ko kanina. Ang sabi na lamang niya sa akin, mainam na magdasal na lamang daw ako at baka napaglaruan daw kami na mga hindi namin nakikitang nilalang na maaaring sumabay sa elevator kanina. Na mga sandaling iyon, Sir Red, doon na ako naniwala na totoong may mga ligaw na espiritu na maaaring mang-trip sa ating mga buhay. Masasabing napakababaw lamang po ng aking karanasan na ito, pero iba po kasi yung bigat na nadarama ko sa tuwing naaalala ko ito. Hindi lang siya maaaring mechanical or technical problem dahil napaka-imposible naman na mapabayaan nila ang ganong aspeto ng mga elevator sa mga condo unit. Lalo at medyo may kabaguhan din ang condo na kinaroroonan ni Manang Ner. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo, mapapodcast o maging dito sa YouTube channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jidma at ako po ay nakatira sa probinsya ng Bulacan. Ang aking ibabahagi po sa inyo ay nangyari noong 2015, nung oras na ginagawa pa lamang ang aming bahay. Sa katunayan, kami po ang unang nangupahan sa isang bahay na nasa loob ng isang village doon sa aming lugar. Bungalow style po yung bahay, pero sa unang tingin pa lamang mula sa labas, alam ko, Sir Red, na meron ng kakaibang aura ang bahay na yon. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang gloomy ng dating nito na siyang nakapagdudulot sa akin ng mabigat na pakiramdam. Natuloy naman po yung paglipat namin sa bahay na iyon sapagkat no choice po talaga dahil totally po nire-renovate at inaayos pa ang aming bahay ngayon. Bago pa man po ang aming paglipat, may mga kwento at pangyayari na daw po na naganap sa bahay na iyon na siya pong ibinabahagi sa amin ng mga malalapit sa lugar. Ayon nga po sa kanila, meron daw nagpatiwakal sa bahay na aming nirerentahan. Bagay na hindi po sinabi sa amin ng nagpaparenta ng bahay. Wala po kasing katabing bahay yun, Sir Red. Sa likod at maging sa gilid nito ay puro talahiban pa ng mga panahong yun. Meron naman po siyang katapat na bahay pero parang hindi naman lumalabas yung taong nakatira doon. Sa ilang araw po ng pagtira namin sa bahay na iyon at dumaan pa nga ang ikalawang linggo ng pagtira namin ay wala naman po kaming naramdaman na kahit na ano. Pero nag-iba nung sumapit na ang ikatlong linggo ng aming pananatili doon. Sa katunayan, tinawag ko nga ding Heli Week ang linggong iyon dahil parang araw-araw at sa tuwing sasapit ang 4:00 ng hapon, lagi pong tumutunog ang doorbell namin. Minsan po ay hinihintay namin talagang mag 4:00 habang inaabangan po namin sa labas ang kung sinong nang titrip na mga bata o mga teenager na pwedeng pumindot sa doorbell namin. Pero wala po talaga at kusa po itong pumipindot ng ganong oras. Hanggang sa unti-unti na nga pong lumubog ang araw ng mga panahong iyon kasabay din ang pagdilim ng kalangitan, ay dito na mas lumala ang aming nararamdaman. 3 po kami doon sa bahay na nirerentahan namin. Ako kasama ang aking ina at ang lola ko. Naisipan po ng aming ina na pumunta muna sa palengke ng isang gabi
dahil bibili daw muna siya ng lutong ulam. So naiwan po kaming dalawa ng aking lola sa bahay. Dito nga po ay tila mas naging matindi yung pananakot ng mga elementong nasa bahay. Bumubukas po kasi ng kusa yung mga pinto ng cabinet namin. Pagkatapos ay isasara ito ng animoy nagdadabog na bata. May mga katok din pong malalakas sa hindi namin alam kung saan nanggagaling. Kinabukasan din po nun, sinabi ko sa nanay ko yung mga narinig at naramdaman namin ni Lola, kaso ang masaklap ay hindi po siya naniniwala. Kaya tuloy pa din po yung araw ng pagtira namin sa bahay. Hanggang sa sumapit ang isang Sabado, na taong madilim ang paligid at malakas pa ang ulan sa labas. Dahil nga din nasa probinsya, kadalasan kapag malakas ang ulan sabay pang nawawalan ng kuryente. So dahil doon, pinakuha po sa akin ng aking nanay ang gasera at kandila na siyang gagamitin namin. Tumagal pa nga po ng halos 3 oras na wala pong kuryente, kaya talagang kapaan sa dilim ang ginagawa namin sapagkat unti-unti na ring nauubos yung kandilang una naming sinindihan. Kung kaya't inutos na sa akin ng aking ina na sindihan na ang gasera. Eksaktong pagkaskas ko po ng matchstick sa kahon ng posporo at nailawan po ng saglit ang lugar namin. Doon ko po naaninagan ang isang ulo. Hindi po ako pwedeng magkamali sapagkat pagkaliwanag po noon, eksakto sa pagsisindi ko sana ng gasera ay talagang lumitaw po siya sa mismong harap ko. Mahirap pong i-explain kung paano po siyang biglang lumabas sa kadiliman at ilang segundo ay nawala din po na parang kinain din ng dilim. Takot na takot po ako at muntik ko pa nga pong maibagsak ang gaserang hawak ko. Napapikit po talaga ako dahil doon. Napasigaw din ako kalaunan. Dahil sa naganap, napagdesisyonan po kinabukasan na ipabless ang bahay at ipagpray ang kaluluwang naiwan sa loob nun. Simula po noon hanggang sa makabalik kami sa ginagawang bahay namin mismo, ay nawala na po yung pagpaparamdam. Hindi ko nga lang po alam kung meron pong nagaganap na pagpaparamdam sa mga nakatira ngayon sa dati naming nirentahan. Sa kasalukuyan nga po ay dumami na rin po yung mga kabahayan sa tabi nun at sa aking pakiwari nakatitiyak naman ako na maaaring naitaboy na ito noon pa o kung naroroon man siya, maaaring hindi na lang nagkikwento yung mga kasalukuyang tumitira sa unang nirentahan naming bahay. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa lahat ng mga tingapakinig ng Sindak Short Stories. Ako pong muli si Fiel at muli po akong magbabahagi ng kwento, pero sa pagkakataong ito, kwento naman po ito ni Auntie. Akala ko nga po kasi noon, dito lamang sa Pilipinas nagkakaroon ng mga kwentong kababalaghan, pero nagkamali ako nang ikwento niya sa akin ang kanyang karanasan nang siya ay magtrabaho bilang isang nurse/caregiver na rin sa Qatar. Medyo malayo kasi ang bahay ni Auntie Miling sa kanyang pinagtatrabahuhan noon. Sabi nga niya, kung mamalas-malasin daw siya at traffic daw, 30 minutes ang kanyang bubunuin sa biyahe. Kaya naman dito po nag-isip na siya ng paraan upang makahanap ng bagong malilipatang flat na malapit lamang sa kanyang trabaho. Sa pamamagitan nga daw ng mga Facebook groups at sites, doon daw po siya nakahanap ng bakanting flat na pwedeng rentahan at pwede agad lipatan. Matapos nga po ang ikalawang linggo, dito nga po ay mas napalapit na siya sa kanyang trabaho. Walking distance, as in 5 minutes mula sa flat niya hanggang sa center na pinagtatrabahuhan niya, kaya inuuhan na niya agad ang bakanting flat na ito. Nang makalipat nga daw po siya, wala naman daw po siyang naramdamang nakakakilabot na bagay o kahit ano pa man sa naturang flat.
basta't ang nakikita lamang po niya ay sapat lamang iyon para sa isang tao. Hindi rin po siya fully concrete sapagkat may ilang mga parts doon na ginamitan po ng gypsum board. May kakapalan din po ito, subalit maririnig mo ang mga tunog na nasa kabilang kwarto. Wala pa nga daw pong ilang oras mula nang mag-stay si auntie doon, nakarinig siya kaagad na parang merong nagbukas ng radyo. Hapon pa nga daw po kasi nung time na iyon at kagagaling din niya sa center sapagkat may shifting po sila at gabi na naman siya babalik. Nagtaka po si auntie kasi ang unang akala niya siya pa lamang yung tao sa naturang flat. Wala naman din siyang kasabayan nung umuupa siya kaya matapos nga daw po nun ay nakampante na rin siya sa wakas sapagkat at least may kasama na siya. Naunang bumati si auntie at sinabi niya sa kabila na, "Uy, kailan ka pa dumating? Nakakagulat naman yung radyo mo." At may sumagot naman daw po mula sa kabilang kwarto na, "Kani-kanina lang po, nauna lang ako sa iyo." Doon po napaisip si auntie. Wala naman po siyang napansing taong pumasok kanina. Pero ipinagsawalang bahala na lamang po niya iyon at nagpatuloy siya sa pakikipagkwentuhan habang nag-aayos ng ilang gamit. Bilang welcoming nga din si auntie, mahilig talaga siyang makisama. Hanggang sa, "Ka na pala nagtatrabaho dito sa Qatar?" Sagot naman daw ng nasa kabila, 5 years na ako dito, kindergarten teacher." Hanggang sa kung saan na nga daw po napunta ang kanilang kwentuhan at nagpaalam na rin si auntie makalipas ang 1 oras upang makaidlip sapagkat may trabaho pa siyang babalikan mamaya. Ilang minuto lang mula sa pagkakaidlip, muli pong napamulat si auntie sapagkat may narinig daw po siya na parang nagbukas ang pinto. So lumabas daw si auntie para tignan hanggang sa may nakita po siyang isang babae sa labas ng pinto na nasa katabi ng kwarto niya, kung kaya't napatanong siya kung sino ito at paano siya nakapasok. Laking gulat daw ni auntie nang sabihin ng babaeng iyon na siya daw ang lilipat sa kabilang kwarto. Ngunit iginiit ni auntie na meron ng tao doon at baka nagkakamali lamang ng flat na napuntahan ng babae. Pero mariing wika nito sa kanya na hindi siya nagkakamali dahil binigay ng landlord ang susi sa kanya at nagpaunang bayad na rin siya kanina. Nagtaka si auntie dahil doon. Iniisip niya, sino pala yung kausap niya kanina? Nang mabuksan nga ng babae ang pinto ng kabilang kwarto, gayon na lamang ang sindak ni auntie sapagkat walang mga gamit sa kabilang kwarto at wala ding radyo. Nawala ang antok ni auntie at literal na nagising talaga siya. Pumasok na muli siya sa trabaho, tangan-tangan ng takot at kaba mula sa kahapong karanasan. Sakto naman na dun din pala nakatira yung ka-workmate ni auntie sa flat na yon. Ayon sa kwentong kanyang narinig, totoo daw na meron talagang kindergarten teacher na Pinay na nakasama ang workmate ni auntie doon sa flat na iyon. Ang ngalan daw po niya ay Risa. Nagtaka lang yung ka-workmate ni auntie sa center na pinagtatrabahuhan niya dahil sa kung paanong nakausap ni auntie kahapon si Risa, gayong matagal na daw itong patay at doon mismo sa kwarto na iyon natagpuan ng kanyang bangkay. Dahil daw sa depresyon mula nang iwan ng kanyang nobyo at sumama sa iba, tuluyan niyang kinitil ang kanyang buhay. Matapos marinig ni auntie ang kwentong iyon ay nagsitaasa ng kanyang balahibo at nagdesisyon na muling humanap ng malilipatang flat. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio.
Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lian. 18 years old po ako at college na nang mangyari ito. Napagdesisyonan po kasi namin na mag-boarding house na lamang ako sapagkat malayo po kasi talaga ang pinapasukan kong universidad mula sa aming bahay. Kaya nung nag-enroll nga po ako sa eskwelahan na aking papasukan, automatic ay naisama ko sa aking schedule ang paghahanap ng matutuluyan o ng boarding house. Umayon naman po sa akin ang tadhana sapagkat wala pa nga pong 10 minutong lakaran mula nung ako'y nag-enroll ay pumukaw sa aking pansin ng isang malaking bahay na parang luma na nga at sinauna. May nakapaskil po doon na wanted bed spacer kaya nag-doorbell po ako at nakadalawang pindot pa ako. Agad ay may lumabas na matandang babae at tinanong ako kung ano ang kailangan. Mukhang mataray siya at parang siya lang din po yung tao sa loob ng malaking bahay. Kaya hindi na po ako nagpatumpik-tumpik at sinabi ko sa kanya kung pwede pa ba akong umupa ng kwarto. Ngumiti naman siya sa akin matapos niyang marinig ang tanong kong iyon at ang sabi, oo. Agad pa nga niya ako niyaya papasok sa loob ng bahay upang ipakita ang available na kwarto. Nakakamangha talaga dahil ancestral house siya at masasabi mong preserbang-preserba ang ilang bahagi. Yung kwarto nga lang ay masyadong creepy. Parang anytime ay may magpapakita talaga sa iyong kakaibang nilalang doon. Tinanong ko sa kanya kung magkano ang upa at sinabi niya kung magkano. Hindi ko na po babanggitin kung magkano ito pero mura po siya para sa isang malaking kwarto. Ang maganda nga po din doon, Sir Red, ay wala din akong ka-share. Sinabi na lamang niya sa akin at inorient ako ng ilang mga house rules na dapat kong sundin at gawin habang ako ay nanunuluyan doon. Isa pa nga sa natatandaan ko ay bawal na daw akong lumabas pagsapit ng 10:00 ng gabi dahil ikinakandado yung pinto at ang sabi naman niya tuwing hapon ay nagpupunta siya sa malaking bahay dahil umuuwi pala siya kapag gabi na sa kanilang tunay na bahay. Binigyan na lang niya ako ng spare keys para just in case daw na late ako umuwi ay mabubuksan ko ang kandado. Tinanong ko kung may kasama pa ako na uupa pero ang sabi niya nga ay wala na daw talaga. Parang 1 week pa nga lang daw nang lumipat yung pinakahuling umuko pa sa naturang kwarto. Tinanong ko kung bakit pero hindi siya sumagot. Iniba na lamang niya ang aming topic at pinakita na sa akin yung kwartong aking tutuluyan. Ayos naman talaga at malaki. Para nga talagang masarap siyang tulugan lalo kapag solo ka lang. Swak na rin at sobra na din talagang mura kung tutuusin. Konting description lamang po sa kwartong iyon. Sa kaliwa ay may makikita kang malaking aparador na may malaki ring salamin. Tapos sa katabi nun ay banyo pero maliit lang at sapat nga ang isang tao. Sa kanan naman ay may tukador tapos may upuan na kahoy. Yung katabi naman noon ay isang Durabox na walang laman at inilagay ko na nga sa Durabox ang damit ko at hinanger ko doon sa aparador ang uniforme. Nagpahinga na rin ako pagkatapos. Hindi ko na lang namalayan yung oras. Hindi ko rin alam kung paano ako nakatulog. Chinek ko nga yung oras nung time na iyon at nakita ko sa cellphone ay 6:45 pa lang yun ng gabi. Nagbihis ako at bumaba. Pagbaba mo kasi ay otomatikong makikita mo ang isang napakahabang mesa. Tapos sa kanan naman ay may kurtina at paglagpas mo ng kurtinang iyon, andun ka na sa kusina. Fast forward. Mag-iisang buwan na ako dito. Saka ako nakaramdam ng kakaiba. Minsan po kasi kapag naliligo ako sa baba, lalo kapag umaga, dahil ginagawa ko po talaga na doon maligo upang nang sa ganon ay diretsyong almusal na rin pagkagaling ko ng banyo. Dito nga'y may naririnig akong tumatakbong mga bata. Opo, mga. Minsan nga po'y may kumakatok pero pagbubuksan ko ay wala namang tao. Tapos may sisit-sit. Minsan din ay bigla-bigla na lang may bumabagsak na gamit mula sa taas kahit alam ko namang nakasarado ang bintana doon at walang kahangin-hangin.
partida din. Wala naman din kahit na anong alagang hayop ang landlady ko o maging ako. Ang pinaka nakakatakot na experience ko sa malaking bahay na iyon na siyang naging mitya kung bakit lumipat at hindi ako nagtagal. May project kami noon. Ginagawa ko doon sa mahabang mesa. Tumungo ako noon tapos may narinig akong tumakbo kaya agad ay hinuli ko sa pamamagitan ng pagtingin sa direksyon kung saan ko ito narinig. Sinundan ko talaga at meron akong nakitang umiiyak at nandoon siya nakaupo sa isang baitang ng hagdan. Babae po siya, Sir Red. Nilapitan ko siya tapos tinanong kung bakit siya umiiyak. Sa tansya ko nga din ay nasa 13 years old siya. Hindi siya kumibo at inisnab lamang niya ang tanong ko pagkatapos ay tumalikod sa akin. So ang ginawa ko ay hinabol ko siya. Pagharap niya sa akin, nagulat po talaga ako at halos mahulog ako sa hagdan dahil nakita ko ang kanyang muka ay agnas na at nakikita ko pa yung uod na gumagapang mula sa kanyang panga at may dugo ang kanyang damit. Tumakbo ako at talagang bumaba sa hagdan at sa sobrang bilis kong tumakbo, nahulog ako at tumama ang braso ko doon sa pako na nakatusok sa hawakan ng hagdan. Kahoy po kasi yung hagdan na iyon, Sir Red. Pagdating ko nga sa may gawing pinto, eto't hindi ko pa siya mabuksan kasi nakakandado pala ito at ang kamalas-malasan pa'y ang susi nasa taas. Hindi ko na sinubukang kunin ang susi kasi nasa tapat ng kwarto yung batang babae na nakita ko kaya nagtago na lamang ako at tumungo habang umiiyak. Bigla na lang akong nagising matapos nun. Nakatungo nga talaga ako sa lamesa. Andun pa rin yung project na ginagawa ko at naalala ko bigla. Teka, panaginip lang ba yun? Bakit parang totoo? At saka ko naramdaman ang sakit ng likod ko at nahawakan ko pa ang sariwang pulang likido mula sa braso ko dahil sa sugat. Dito na talaga ako nagtaka dahil kung panaginip lamang iyon bakit ako naririto? Bakit nasa sala ako at nagtatago? Habang umiiyak ako ay nakita ko na naman ang babae na naaagnas ang muka at tumakbo ako doon sa kwarto at kinuha ko ang susi, bumaba at pagkatapos ay lumabas. Tinawagan ko yung tita ko na nasa Maynila at nagpapasundo na talaga ako. Doon na rin ako nag-spend ng gabi sa kanila. Hindi na rin muna ako pumasok kinabukasan. Nung araw ding iyon ay kinuha ko na rin ang mga gamit ko at binayaran ko na rin ang landlady ko kahit hindi ko talaga na-consume ang isa pang buwan. Natakot po talaga ako sa nangyari at ayaw kong maulit muli ito. Tinanong ako ng landlady kung ano ba ang nangyari pero hindi ko na lang siya sinagot. Ang inirason ko na lang nga po ay sa tita ko na lang ako titira dahil mas malapit ito doon sa aming eskwelahan. Magandang araw po sa lahat at isa po ako sa mga avid listeners ninyo dito sa inyong channel. Ngayon lamang din po ako napadpad sa page ninyo sa Facebook at pasensya na rin po kung medyo may kaiklian lamang ang aking ibabahagi. Sa katunayan, 3 po ito sa mga naranasan ko at hindi ko po talaga malilimutan. Ang una po ay nung isang gabi ng 2018. Hindi ko na po matandaan kung ano yung exact date pero hindi ko po malilimutan ang gabing iyon. Patulog na kami noon ng boyfriend ko. Siya po kasi ay nagsi-cellphone pa habang ako naman ay paikot-ikot lamang sa kama at pabaling-baling na para bang hinahanap ko yung pwesto para ako ay antukin. So tumagilid ako sa kaliwa na nakaharap sa dingding ng aming kwarto. Medyo nilalamon na ako ng antok noon at talagang papatulog na ako nang biglang napabalikwas ako ng ikot mula kaliwa papunta ng kanan at humarap ako sa boyfriend ko. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya habang umiiyak at nagsasabi ng "In Jesus' name, in Jesus' name." At nagulat ang boyfriend ko kung kaya't napatanong siya ng "Han,
Ano nangyayari? Sapagkat ngayon lamang po niya ako nakita na ganoon kagrabe ang takot. Pinainom po niya ako ng tubig at tinanong ulit kung ano ang nangyari. Tinanong pa niya kung okay lamang daw ba ako o may nararamdamang masakit sa katawan, pero hindi po ako nakaimik kung kaya't kinuha ko na lamang ang cellphone at minessage ko po siya via messenger. Ang sabi ko sa kanya, "Han, may maitim na maitim at may mahabang kamay na humawak kanina sa akin. Dumiin pa sa unan ko. Tapos pagtingin ko, mapupulang mga mata ang nasa gilid ng kama, lalo nang humarap ako sa dingding kanina." Ang ikalawa ko naman pong karanasan ay isang gabing tulog naman ng boyfriend ko at tila na-sleep paralysis ako. Ang alam ko po talaga kasi noon, Sir Red, ay tulog po ako pero nakadilat ang mga mata at nakatingin lamang sa kisame. Doon nga po'y nakita ko yung sarili ko na nakalutang na almost 3 to 4 feet above our bed. Tapos may apat na kung anong maliliit na entity na nakahawak sa magkabilang paa at mga kamay ko. May isa pa nga akong nakikitang kaluluwa na humihila sa akin pailalim ng aking kama. Mukha po talaga silang mga monster na alien na parang pinaghalong demonyo, kaya hindi ko po mawari kung ano yung exact na itsura nila. Pinipilit ko nga pong magsalita noon at gumalaw ng kahit na ano, gayon din sa aking mga daliri sa kamay o paa, hanggang sa awa naman ng Diyos ay nakapagsalita din ako ng "In Jesus name", sabay tagilid sa boyfriend ko at doon nga ako napayakap ng mahigpit sa kanya. Nagising siya ulit at nagulat kung kaya't nagtanong kung ano na naman ba ang nakita ko. Ang ikatlo at huling karanasan ko naman na ito, Sir Red, ay noong isang umaga na naglilinis ako ng kwarto nang pumasok ang batang apo ng boyfriend ko sa kwarto. Nais kasi nito makipaglaro sa pinsan ng boyfriend ko dahil naroroon din kasi siya sa kwartong nililinisan ko. Tumingin yung bata sa bintana. Alam ko yung direksyon na kanyang tinitingnan at ito nga ay direkta sa malaking puno ng papaya na naroroon sa may bintana. Nagulat na lamang ako nang biglang, "Mami Pegs, ayun oh, tingnan mo dun sa may puno. May 5 maliliit na monster. Yung isa nakaupo, yung isa nakatalikod, tapos yung isa galit po. Tapos yung isa pa tumatawa habang nakatingin sa atin." Habang minimuestra pa nga niya ang bawat itsura na nakikita niya, ay wala po akong masabi na kahit ano, kung kaya't napatahimik na lamang ako. Wala po akong pinagsabihan ng nangyari sa akin nung gabing iyon at ang sabi ng pinsan ng boyfriend ko dun sa bata, "Nako, tigilan mo nga ako. Wala naman eh." At nagalit po yung bata kasi sabi niya hindi siya marunong magsinungaling. Bakit nga daw ba ayaw naming maniwala sa kanya? Ang nakakagulat pa nga dito, Sir Red, ay talagang masasabi mong hindi po nagsisinungaling ang 4-year-old na batang iyon. Nagkatinginan na lang kami nung pinsan ng asawa ko. Dahil doon, nakaramdam kami ng kilabot dahil sa hindi namin maunawaang misteryo. Hello po sa lahat ng tigapakinig. Ako po ay isa sa mga avid listeners ninyo since nagkaroon ng pandemic. Meron po akong isi-share ng kwento at medyo something sentimental at talagang personal ang kwentong ito at dito ko lamang po ibinahagi sa inyo. This happened noong ako po ay nasa ika-5 baitang sa elementarya. Meron po ako nakilala na babae na ang ngalan po ay Aika at siya po ay graduating student na at kandidato
sa pagka-valedictorian. Schoolmate ko po siya at dahil na rin po sa kapwa niya ako consistent honor student ay lagi ko po siyang nakakasama sa aming review weeks at ilan pang mga araw na kung saan ay nagkakaroon ng paligsahan sa loob at labas ng aming eskwelahan. I-describe ko po siya, Sir Red. Nakakatuwa sapagkat may angkin po talaga siyang kagandahan. Matalino at kumbaga sasabihin mo nga beauty and brains. Kind-hearted pa. Lahat po talaga ay natutuwa sa kanya at talagang bilib na bilib at ginagawa siyang inspirasyon. Kung kaya't ganun na lamang po ang aming pagkabigla nang siya po ay napabalitang namatay dahil po pala sa iniinda niyang karamdaman. Sa labas naman po talaga ay malusog siyang tignan kung kaya't talagang lahat po sa eskwelahan mula estudyante hanggang sa matataas na opisyal nito ay gulat na gulat sa nangyari. Nobyembre nga po siya nang mamatay. Ako po ay nasa other section noon nung nabalitaan ko. Talagang shock na shock ako. Dismayado at talagang nalungkot din. Ang bata pa po niya para mawala. Sigurado katulad ko at ng ibang mga estudyante doon ay marami siyang pangarap hindi lang para sa kanyang sarili kundi maging sa lahat ng kanyang mahal sa buhay. Ayon po sa narinig ko at balita na rin ng aming teacher, galing sa doktor, idineklara po na nagkaroon pala siya ng mga komplikasyon. May tonsillitis, mumps at sumabay pa nga yung kidney failure niya. Mula nga din po sa mga usap-usapan din sa barangay at yung mga marites at mga parites sa aming lugar, ay siya namang pag-confess naman ng kanyang nanay tungkol sa karumal-dumal palang nangyari bago ang pagkawala ng kanyang anak. Ayon po sa nanay niya, isang araw daw iyon nang may nagtungo sa kanilang tahanan na isang matandang babae upang mangutang. Dahil na nga din po sa kahirapan ng buhay ng pamilya ni Ate Aika at sila rin po talaga ay kinakapos, hindi po siya napagbigyan ng kanyang ina. Tila ba nainis at nagalit pa nga daw po yung matandang babae dahil hindi niya nakuha ang kanyang inuutang. Umalis na lamang daw ito sa kanilang bahay. Ang kumalat nga pong balita at umabot pa nga po sa aming eskwelahan. Kilala ang matandang babaeng iyon bilang mangkukulam o inuutusan o hinahire para mangulam. Pagkalipas po ng ilang araw doon nga'y napansin na hindi na po pumapasok sa eskwelahan si Ate Aika. Yun na pala yung dahilan ng kanyang biglaang pagkakasakit. Simpleng lagnat pa nga lang daw ito noong una hanggang sa lumala ng lumala. Dahil nga po kinagigiliwan po si Ate Aika ng mga tao, isa siya talagang karangalan sa pamilya at maging sa eskwelahan kaya talagang hindi niyo lubos maisip na kukunin o gaganituhin siya ng isang matandang babaeng marunong mangulam. Ang nakakagulat pa ay after po naming malaman na namatay siya, kinahapunan ay meron po kaming kaklase na nagsabi na nabuhay pa pala daw si Ate Aika. Kumbaga talagang lumaban pa siya para sa kanyang buhay. Kung ihahalin tulad o kaya ilalagay lamang natin ang sarili natin sa kanya, sigurado maging siya, si Ate Aika, ay hindi rin niya maintindihan ang biglaang pagkakasakit niyang iyon. So pagkaraan nga po ng ilang oras mula nang mabalitaan naming nabuhay pa siya, ay tumungo kami sa kanilang bahay para bisitahin din ang kanyang tita upang malaman kung gaano katotoo yung natanggap naming balita. Subalit, ayon sa kanyang tiyahin, totoong lumaban at nabuhay pa. Pinipilit pa talaga ni Ate Aika na huminga. Subalit hindi po ito nakayanan kung kaya't 6:00 daw po ng gabing iyon ay namatay po siya. Doon po talaga namin nakumpirma na wala na siya.
Wala pong araw sa lamay niya na lumiban ako. Dahil habang tinitingnan ko pa nga po siya sa kanyang ataol, suot ang kanyang paboritong puting bestida, tila ba may nagsasabi sa akin na buhay pa siya. Ang ganda po kasi niya habang nasa loob ng kabaong. Parang alam niya yung natutulog lamang at hindi mo talaga aakalain na siya yun. Ang fresh pa po niyang tingnan. Siya lang po yung taong yumao na kapag tinititigan ay parang mas lalo kang naaakit. Hanggang ngayon nga po si Red ay tandang-tanda ko pa ang kanyang muka, maging ang lahat ng alaalang kanyang iniwan nung siya ay minsan kong nakasama. Para sa kanya, kung sakali mang nakakarating sa kanya ang mensaheng ito, hindi ka namin malilimutan. Namimiss na kita, Ate Aika. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.